Sa bawat ngiti sa telebisyon, sa bawat awit na pumuno sa ating mga puso. May mga kwento ng sakripisyo, pangarap at pag-asa. Bago sila tinawag na mga hari at reyna ng showbiz. Sila muna ay mga ordinaryong tao. Sabay-sabay nating balikan ang kwento ng tagumpay ng mga tunay na inspirasyon ng sambayanang Pilipino. Dolphy, from Manny Vendor to the King of Comedy. Si Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas kilala bilang Dolphy, ay lumaki sa Tondo, Manila. Sa murang edad, nagtinda siya ng mani, butong pakwan sa mga sinehan para makatulong sa pamilya. Isang araw, napasama siya bilang ekstra sa pelikula, at doon nagsimula ang kanyang paglalakbay sa mundo ng showbiz. Dahil sa kanyang talento at kababaang loob, unti-unti siyang nakilala hanggang tuluyang maging hari ng komedya. Sa kabila ng tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Dolphy, isang tunay na alamat sa industriya ng aliwan. Nora Honor, from water vendor to the one and only superstar. Si Nora Honor o mas kilala bilang Ate Guy, ay isa sa mga tunay na simbolo ng key from rags to riches story sa showbiz. Lumaki siya sa Iriga, Bicol, sa isang simpleng pamilya. Bata pa lang, nagtitinda na siya ng tubig sa mga pasahero ng tren at kumakanata din siya sa estasyon ng tren, kapalit ng barya, para may pambaon at tulong sa magulang. Ngunit sa kabila ng hirap, hindi nawala sa kanya ang pangarap at talento sa pagkanta. Hanggang sa sumali siya sa Tawag ng Tanghalan noong 1967, ang simula ng kanyang pag-angat sa kasikatan. Ngayon, si Nora Honor ay hindi lang tinatawag na superstar, kundi buhay na patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Willie Revillame, from simple beginnings to TV icon. Bago pa man maging isa sa mga pinakamayamang TV host sa bansa, mahirap ang naging simula ni Willie Revillame. Lumaki siyang hindi buo ang pamilya. Palipat-lipat siya ng tirahan sa Angeles City, Pampanga at Caloocan, kung saan inalagaan siya ng iba't ibang kamag-anak. Sa murang edad, natuto na siyang magbanat ng buto, nagtrabaho bilang street performer, nagbebenta ng dyaryo, passenger barker, at tagalinis ng jeepney para makatulong sa pamilya. Mula sa hirap ng kalsada, unti-unti siyang nakapasok sa showbiz bilang comedian at sidekick. Hanggang sa makilala bilang host ng mga paboritong game shows ng masa tulad ng Uwawi at Wuwin na nagbigay saya at pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Ngayon, isa na siyang negosyante at television icon na kilala hindi lang sa kasikatan, kundi sa pagtulong sa mga kababayan. Ay de las Alas, from sales lady to comedy queen. Inspiring na masasabi ang naging takbo ng buhay ni Ay de las Alas, mula sa hirap hanggang sa pagiging comedy queen ng bansa. Ayon kay Ay, dati siyang sales lady at sandaling nag-training sa Department of Foreign Affairs. Naging sekretary din siya ng bulwagang Gantimpala, ngunit hindi rin nagtagal. Hanggang sa isang pagkakataon, isinama siya ng kaibigan sa sing-along bar na Music Box, kung saan unang nadiskubre ang kanyang natural na kakulitan at charm sa entablado. Doon nagsimula ang lahat, 200 piso lang ang talent fee niya noon, pero tuloy-tuloy ang kanyang sipag at dedikasyon. Napansin siya ng mga movie reporters at unti-unting nakilala sa showbiz. Ngayon, isa na siyang respetadong aktres at komedyante, kilala rin sa pagiging mapagbigay at laging tumutulong sa iba. Para kay Ay, ang sikreto ng tagumpay ay simple lang, huwag kalimutan kung saan ka nagsimula at manatiling nakatapak sa lupa. Bago siya makilala bilang Asia's Songbird, simple lang ang buhay ni Regine Velasquez. Lumaki siya sa Tondo at ilang taon ding nanirahan sa probinsya ng Leyte. Ang kanyang ama ang naging unang nagturo sa kanya ng pagkanta, gamit pa ang kakaibang paraan ng training, pinakanta siya habang nasa tubig para lumakas ang baga at boses. Sumali siya sa mga amateur singing contests hanggang sa madiskubre sa bagong kampiyon at mula roon ay nagsimula ang kanyang matagumpay na karera. Ngayon, isa na siyang multi-awarded artist at tinaguriang Asia's Songbird, patunay na ang talento at determinasyon ay kayang mag-angat mula sa kahirapan patungo sa tagumpay. Jericho Rosales, from jeepney barker to international star. Bago siya nakilala bilang isa sa pinakagwapong leading man sa Philippine showbiz, si Jericho Rosales ay isang batang lumaking puno ng pangarap at determinasyon sa Marikina. Sa murang edad, naranasan na niyang magbanat ng buto para lang makatulong sa pamilya. Nangungolekta siya ng lumang dyaryo, bote, at mga discarded wires para ibenta sa junk shop. Naglako rin siya ng ice buko sa kalsada, nagbenta ng isda sa palengke, at minsan pa ay naging crew sa isang pizza shop.
naging jeepney barker din siya, hanggang sa isang araw, nabigyan siya ng golden opportunity matapos sumali sa isang talent search show sa Eat Bulaga, kung saan nadiskubre ang kanyang talento sa pag-arte at karisma sa kamera. Mula roon, unti-unti niyang binuo ang pangalan niya sa industriya, mula sa mga teen roles hanggang maging isa sa pinakahinahangaang dramatic actors ng kanyang henerasyon. Hindi lang siya nagtagumpay bilang artista. Si Jericho ngayon ay isa na ring international actor na lumalabas sa mga pelikulang kinikilala sa ibang bansa. Ang kwento ni Jericho ay isang inspirasyon para sa lahat ng Pilipino, na kahit gaano kahirap ang simula mo, kung may sipag, tiyaga, at pananalig sa sarili, maaari kang makarating sa tuktok. Marvin Agustin, From Struggle to Restaurateur Extraordinaire. Bago pa man sumikat sa showbiz, si Marvin Agustin ay nagmula sa simpleng pamilya, youngest and only male child sa tatlong magkakapatid nina Danilo at Teresa Cuyugan. Lumaki siyang may mga responsibilidad kahit bata pa. Sa murang edad, nagtrabaho na siya sa iba't ibang klaseng trabaho para makatulong sa pamilya, pagtulong sa nanay sa pagtinda ng longganisa at tosino, pag-ipon ng bote, pagtitinda ng puto-pao sa eskwela, maging maskot sa mga restaurant at fast food. Nang mag-16 siya, nagtrabaho siya sa restaurant na Chamarias bilang waiter. Sa Fast Talk with Boy Abunda noong 2023, ibinahagi ni Marvin na tinanggihan muna niya ang alok sa showbiz dahil masaya siya sa ginagawa niyang trabaho bilang waiter. Gusto niya noon maging manager ng restaurant. Sa paglipas ng panahon, sinamantala niya ang pagkakataon na diskubre siya ng talent scout habang nagtatrabaho sa Chamarias. Mula doon unti-unti siyang nakapasok sa showbiz. Pero hindi lang doon natigil ang kanyang pangarap. Dahil mahal niya ang pagkain at may pangarap siyang restaurant business, nag-aral siya ng culinary arts sa International School for Culinary Arts and Hotel Management. Ngayon, bukod sa pagiging aktor, isa ng matagumpay na restaurateur si Marvin, may-ari ng mga kilalang restos tulad ng Sumusam, John and Yoko, Ding Kurosawa, Kochi, Kondwi, Ding Monk Dim Sum and Roast, at iba pa. Ang journey ni Marvin ay hindi lang tungkol sa pagiging artista, kundi pati na rin sa pagbuo ng sarili niyang pangarap sa mundo ng pagkain, mula sa simpleng waiter hanggang sa may-ari ng maraming restaurant, handang harapin ang mga hamon at patuloy na magbigay halaga sa bawat klase ng trabaho. Coco Martin, From Janitor to the King of Philippine Television. Bago pa man siya maging King of primetime drama, si Coco Martin ay simpleng lalaki lang na may malaking pangarap. Lumaki siya sa isang ordinaryong pamilya sa Novaliches, Quezon City, kung saan maaga niyang natutunan ang kahalagahan ng sipag at tiyaga. Naging waiter, barista, at janitor siya, kahit anong mapagkakakitaan, pinasok niya, basta't marangal. Dumating pa sa punto na nagtrabaho siya sa Canada bilang VA, kung saan naging janitor siya. Pagbalik niya sa Pilipinas, hindi pa rin madali ang naging takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na sumuko, nag-audition siya sa iba't ibang proyekto, at dito siya nadiskubre sa mundo ng independent films. Sa kabila ng mababang bayad at simpleng produksyon, dito nakita ang kanyang tunay na husay sa pag-arte. Dahil sa galing at dedikasyon niya, unti-unti siyang nakilala bilang Prince of Indie Films. At mula roon, binuksan ng kapalaran ang pintuan patungo sa mas malaking entablado, ang primetime television. Nakilala siya bilang Cardo Dalisa sa teleseryeng Direk ang Probinsyano na tumagal ng mahigit 7 taon sa ere. Hindi lang siya umarte rito, naging producer at director din siya ng ilang episodes, patunay ng kanyang sipag at leadership sa industriya. Ngayon, si Coco Martin ay may sarili ng production company, at itinuturing na isa sa pinakamayamang at pinakarespetadong aktor sa Pilipinas. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, nananatili pa rin siyang mapagkumbaba, laging bumabalik sa pinagmulan at laging nagpapasalamat. Vice Ganda, From Tondo to Stardom. Bago siya tinawag na Unkabogable Star, kilala muna siya bilang si Tutoy, isang batang laki sa Tondo, Maynila. Lumaki si Vice sa isang simpleng pamilya, maaga niyang naranasan ang pagkawala ng kanyang ama, isang trahedyang nagbago sa takbo ng kanilang pamilya. Dahil dito, kinailangan ng kanyang ina na magtrabaho bilang caregiver sa ibang bansa para maitaguyod silang magkakapatid. Nagsimula siya bilang parlorista, nag-aayos ng buhok at nagpapaganda ng iba, hanggang sa natuklasan niya ang talento niya sa pagpapatawa. Sa mga comedy bar nagsimula ang kanyang pangarap. Gabi-gabi, nagbibiro siya sa entablado para sa kakaunting kita,
Pero sa bawat tawa ng audience, mas lalo niyang naramdaman na may puwang siya sa industriya. Dahil sa kanyang husay at dedikasyon, napansin siya ng mga producer at unti-unting nabigyan ng pagkakataon sa telebisyon. Mula sa maliliit na guesting, nakilala siya bilang isang matapang, witty, at tunay na kwelang personalidad. Ngayon, si Vice Ganda ay isa na sa pinakamayamang at pinakamatagumpay na comedian host sa Pilipinas. May sarili na siyang cosmetic line at mga negosyo. Isa rin siyang inspirasyon sa mga Pilipino na kahit gaano kahirap ang buhay mo ngayon, basta't hindi ka titigil mangarap, makakamit mo rin ang tagumpay. Sarah Geronimo, from small town dreamer to popstar royalty. Bata pa lang, alam na ni Sarah Geronimo na gusto niyang umawit. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at madalas sumali sa amateur singing contests para makatulong sa mga magulang. Hindi naging madali ang daan pero hindi siya sumuko. Hanggang sa manalo siya sa Star for Night, ang simula ng kanyang pag-angat bilang popstar royalty. Ngayon, si Sarah ay hindi lang isang mahusay na mang-aawit, kundi isang inspirasyon ng sipag, tiyaga, at kababaang loob. Ang kwento nila ay patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tapang, sipag at puso para abutin ang pangarap. Kaya kung sa tingin mo ay malayo ka pa sa gusto mong marating, tandaan mo, lahat ng malalaking pangalan ay minsang nagsimula sa wala. Patuloy lang lumaban, maniwala at kumapit sa Diyos. Dahil baka bukas, ikaw naman ang inspirasyon ng iba. Kung na-inspire ka sa kwento nila, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Abangan din ang part 2, mga modern icons naman ng showbiz na nagsimula rin sa hirap bago sumikat.